Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin ang usaping impeachment po na ni Bongit na tinatawag pong bangag ng kanyang ate, mga kababayan, na si Senadora Amy Marcos. At dito po, kasasampalan po na impeachment ay napakarami na pong lumabas na issue, mga kababayan. Ano po ang issue? Unang-una daw po, ang nagsamparaw po ng impeachment dito kay Bongit na tinatawag na bangag ay isa daw po itong abogado ni Lisa Marcos ng First Lady. Ito daw po ay ginamit nung panahon po na i-disbarment itong si Glenn Chong, na alam naman po natin si Glenn Chong ay napakarami rin pong ibinabatikos po rito po sa pamilya Marcos, lalong-lalo po pagdating sa issue po ng pandaraya sa COMELEC. Hindi po ba? At ito daw pong nagsampa ng impeachment ay istupaw daw ay abogado at naging abogado ng First Lady. At syempre po, meron din pong banat dyan si Congressman Pulong. At meron din pong umuugong mga tambay na ang grupo daw po ng mga salot sa ating bansa umano ay magsasampa rin daw po ng impeachment, mga kababayan. Ang grupo daw po ng mga salot umano sa ating bansa itong grupo na ito. Syempre po may mga layunin po yan eh. Ito po mga tambay, ito po ang sinabi po ni Congressman Erese. Ang sinabi po ni Congressman Erese na pinag-uusapan po sa social media, ito po ang kanyang pinost, mga katambay. Ayan po ang pinost, ang nakapost po sa social media. Congressman Erese, ibinulgar ang na dating abogado ni Lisa ang naghain ng impeachment laban kay Marcos Jr., mga kabayan. Yan po. Ayon kay Congressman Erese, si Attorney Andre De Jesus na naghain ng impeachment laban kay Bongit ay kamakailan lamang naging abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Yan po ang pahayag na pinag-uusapan po sa social media ayon po kay Congressman Erese, mga kababayan. Dating abogado ni Lisa ang naghain ng impeachment dito po kay Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate, mga kababayan. At syempre po, meron din po sagot dyan. May pahayag din po si Congressman Pulong, mga kababayan. Ito naman po ang pahayag sa nakapost na rin po sa social media. At sabi po, Gagi, attorney pala ng mga Marcos ang naghain ng impeachment kay Bobem o BBM, parang ganun po eh. Hindi po ba? Gagi, attorney pala ng mga Marcos ang naghain ng impeachment kay BBM, parang bobo, ganun po ba? At ang sinasabi pa po, mga tambay, impeachment case ni PBBM tinawag ni Representative Pulong Duterte na scripted, mga kababayan. Ayan, tinatawag din po Bobo M ni Congressman Pulong. Pagka ganyan po talaga, napakahirap paniwalaan po yan. Hindi ba? Yung impeachment na yan. At ito pa po, ang sinasabi naman po ng breaking news, mga kababayan, ang sinasabi naman po nito, ayon po ito sa social media kumakalat, ay magsasampa rin daw po umano. Susunod na raw po magsampa umano ang mga salot ng bayan umano ng impeachment kay Bongit na tinatawag na bangag, mga kabayan. Makabayan Black maghahain din ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ano po ang kasunod? Ang anunsyo ay lumabas kasunod ng naunang impeachment complaint na inihain itong umaga ng Lunes, Enero 19 na nagsilbing hudyat ng mas malawak na usapan hinggil sa pananagutan ng Pangulo, mga kababayan. Yan daw po, kailangan daw po ng malawakang pag-uusap o usapin at kailangan imbestigahan ang malawakang korupsyon umano ayon po rito sa grupo po ng mga salot ng lipunan umano,
mga kababayan. At ito rin pong Makabayan Black, mga kababayan, lalo-lalo sa pangunguna ngayon ng Kabataan Party List, ay nalalagay po sila sa matinding anomalya dahil po sa mga kabataan na tsugi, mga kababayan, na kasama po ng grupo ng tinatawag na mga salot ng lipunan umano, mga kababayan. At alam naman po natin ang layunin din nito, mga kababayan, ito pong grupo na ito. At yan po, pagtuntong naman po ng Pebrero, malapit na po, ay kasunod na rin po yan. Ang impeachment naman po ng Vice President, ay gagawin na naman po nila yan. Dahil itong grupo na ito, mga kababayan, alam naman po natin ang layunin ng mga makakaliwa umano. Hindi po ba? Dahil unang-una, ayaw na ayaw po nila maglingkod ang Vice President dahil malilintikan po sila. At syempre, ito pong mga makakaliwa na ito umano, mas gusto po nilang maglingkod ang grupo nila. Hindi po ba? At lalong-lalo po itong impeachment na hindi lang naman po ang presidente ang i-impeach nila. Kahit po ang Vice President na wala pong anomalya at ginagawan lang po nila ng pilit para po mapabagsak, lalong-lalo po ngayon. Ang bangka po na administrasyon ay bulok na po, butas na at malapit na pong lumubog dahil po sa issue ng korupsyon at pamumulitika. Hindi po ba? At syempre po, ang Pangulo ay napakaraming isyung impeachable. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po, ito pong mga sinasabing scripted, mga kababayan, ay madali po nilang maibasura ito. Hindi po ba? Kung ito ay scripted at basura lamang. At ngayon, susundan po ito ng Makabayan Black daw, umano, ng another impeachment. Sa tingin po ba natin at sa tingin ninyo, may patutunguhan din po ba itong impeachment na ito? Dahil lagi ko po sinasabi, mga kababayan, at alam din naman po ninyo yon, hindi po uusad ng impeachment pag wala pong numero. Wala pong numero at hindi po sasang-ayon ang liderato ng House of Representatives sa pangunguna po ng kanilang speaker. Kung hindi ka speaker, wala tayong ayuda. Kung hindi ka speaker, wala tayong malalaking proyekto. Speaker. Hindi po ba? Mga kababayan. At kung hindi ki bangag, kung hindi ki bongit, hindi mapipirmahan ang proyekto natin. Hindi marirelease ang pondo natin kung hindi dahil kay bangag at kay bongit na tinatawag ng kanyang ate. Hindi po ba? Mga kababayan. At kung hindi dahil kay speaker, hindi po ba? Majority po nila ay puro daw po magnanakaw umano. Ayon po kay Congressman Kiko Barsaga. Napakarami daw po magnanakaw riyan sa House of Crocs na tinatawag ni Kiko Barsaga. Mga kababayan, yan po ang issue ngayon, mga kababayan. Mainit na issue na pang-twist at pang-lihis. At para po masabi lang na ito po impeachable at dapat impeach ang Pangulo. Pero may plano rin po silang i-impeach ang Vice President umano. Bakit po? Pag na-impeach nila ang Presidente at ang Vice President, sino po ang makikinabang? Sila rin po. Nandiyan po ang dilaw, liberal, pink, at ang mga tuta ng mga oligarkiya umano. Sila po ang makikinabang riyan. Hindi po ang taong bayan. Hindi po ba? Ano ang pakinabang ng taong bayan? Lalo-lalo pag in-impeach mo ang Vice President. Sige nga. Samantalang ang pakinabang ng taong bayan, real talk, pag na-impeach mo ang Presidente. Dahil pag naupo ang Vice President, lahat po ay maiimbestigahan umano. Baka pati ombudsman maiimbestigahan, DILG. Hindi kaya ombudsman, DOJ, baka nga pati men in uniform generals ay maiimbestigahan din kaya pag ang Vice President ang naging Pangulo.
ng bansa. Hindi po ba? At malalaman na po natin kung sino ang mga ulo pagka ang Vice President ang naging Pangulo. Yan ang pakinabang na sinasabi po ni Kamanong. Napakalaki ng pakinabang ng taong bayan pagka ang Vice President po ang naging Pangulo. Pero pagka ang Pangulo ay nananatili sa pwesto at kapangyarihan, walang-wala. Wala. Malabo pa sa sabaw ng pusit na magkaroon ng pakinabang ang taong bayan umano dahil sindikato at sabwatan po ang ginagawa nila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya ang pakinabang habang sila'y nakaupo ay nasa kanila. Wala po sa taong bayan. Mga kababayan, real talk po yan. Hindi po, yan po ang nakikita po natin. Kaya po patuloy na gumagawa ng paraan sila para manatili sa kapangyarihan hanggang hindi nila napapabagsak ang Vice President ay hindi po sila titigil sa paggawa ng paraan dahil ang kapangyarihan, mga kababayan, ay nahandyan na po ang kanilang kasakiman sa kapangyarihan at pera at may bonus pang pulburon. Ayon mismo yan sa Vice President. Yan po mga kababayan ang umuugong pong balita sa social media. Mga kababayan, ang impeachment na isinampa, mga kababayan, ni Attorney Andre De Jesus ay scripted din daw po ito. Scripted lang ayon kay Congressman Pulong. At ayon naman po kay Congressman Erese, mga kababayan, ito daw po ay abogado ni Lisa Marcos, mga kababayan, ang First Lady. Ginamit daw po ito, mga kababayan, nung panahon na gusto nilang i-disbar si Glenn Chong. At ayon naman po sa umuugong na balita sa social media, parating na daw po ang impeachment, ang pangalawang impeachment na isasampa ng mga salot ng lipunan daw umano. Mga kababayan, yan po ang mga balita na aabangan natin. Yung mga balita ng scripted at siyempre po ang balita ng mga salot umano. Mga kababayan, ingat-ingat po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Thank you po sa mga na gusto po ng ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At kung saan po kayo kasulok-sulukan ng mundo, ingat-ingat po kayo mga kababayan. Dasal-dasal po tayo at taste-taste po. May pagbabago pa po darating sa ating bansa. Taste-taste lang po tayo. At yung mga salot at mga demonyo na magnanakaw na yan, may araw din po sila, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagusto po natin tambayang makabayan at sa mga nagbibigay po ng mga biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo kay Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Gay at Chena, Nancy Lumampaw, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at si Annie Jo, ako si Pilam. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin na maingatan po tayong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po tayo. Taste lang po. Bye-bye.